Ako po'y nakasisigurado 100% na sa bawat punta natin dito, lagi tayong may baon-baong petition or request sa Panginoon. Ang iba sa inyo, ang request ay sana pagalingin na ang ating o ang inyong mga mahal sa buhay na may karamdaman. Ang iba naman ay nagre-request na sana makabawi na sa pagkalugi sa negosyo. Ang iba naman ay nagpipetisyon sa Diyos na makapasa sa examen kung estudyante or sa board exam kung professional. Ang iba naman ay nagpipetisyon sa Diyos na sana maayos na ang kanilang relationship ng kanyang asawa o ng kanilang pamilya o ng kaibigan, at ang iba naman ay nagre-request ng promotion sa kanilang trabaho. And the list or the petition goes on and on and on. Napakarami nating dala o baon pagpunta natin dito. At ini-equate natin yung ating prayer sa ganyang aspeto. Father, ipagdasal nyo naman po ako dahil ako po ay kukuha na exam. And for us, that is already a prayer. Father, yun pong aking ama ay uoperahan sa puso, ipagdasal nyo naman po. And for us, that is already a prayer. Pero ngayong umaga, may itinuturo sa atin ang banal na kasulatan na ang pananalangin is more than a petition. Hindi lang siya paghingi. Kaya nga ang isang spiritual writer, merong sinasabi na nare-reduce kung minsan ang pagiging Kristiyano natin sa tinatawag na Bilmoko Christians. Ano yon? Yung hingi lang tayo ng hingi sa Diyos. Dasal lang tayo ng dasal ng ating mga petition. No? Request lang tayo ng request sa Diyos. No? At wala namang masama doon sapagkat bahagi naman yon ng ating pagiging anak ng Diyos. Wala namang masamang lumapit sa Ama at humingi. Meron bang kulang? Pag pinagbutayan po natin ang banal na kasulatan, merong kulang. Maraming kulang. Kaya nga ang tanong sa atin ngayong umagang ito ay, paano ba talaga tayo manalangin? What is is there a right formula to pray para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin? Sa unang bahagi po ng ating pagbasa ng ating mabuting balita, sinasabi doon na merong tamang disposisyon na inaasahan sa atin o na hinihingi sa atin sa tuwing tayo'y lalapit sa Diyos. So, ibig sabihin pala, hindi basta tayo sasalampak dyan sa ating mga upuan at dadasal na tayo ng dadasal ng ating mga petitions. No, merong tamang disposisyon na hinihingi sa atin bago tayo makipag-ugnayan sa Diyos. At ang tamang disposisyon na yan ay yung pananahimik. Kailangan tayo ay nasa, at pag sinabing tahimik, hindi lang tahimik ang ating bibig, tahimik ang ating puso. Bakit? Mahalaga na pag tayo'y nagsimula ng ating panalangin sa Diyos, ang attention at focus natin ay nasa Kanya lamang. Malungkot na nandito na tayo sa loob ng, o nakakalungkot na nandito na tayo sa loob ng simbahan, nandito na tayo sa loob ng pagdiriwang, pero ang isip natin ay wala rito. Sayang ang opportunity. At pagka ganun, hindi tayo makakapanalangin ng tama. And I'm addressing this not only to you who are physically present here, but for those who are joining us sa pamamagitan ng ating live streaming at sa pamamagitan ng ating evangelization radio, ang Radio Totoo ng Archdiocese 95.9. Kasi sayang yung pagkakataon natin to encounter God in the Holy Eucharist. Pagkakataon ito para tayo manalangin sa Kanya, at ang pananalangin ay nangangailangan ng tamang disposisyon. Pananahimik, unang-una ng ating isip, ng ating puso. At pagkatapos nun,
doon natin sisimulan yung tinatawag na panalangin. Ang unang karakteristik ng isang genuine prayer is sincere. At pag sinabi nating sincere, alam natin na yan ay nakabatay sa katotohanan, sa pagkatao natin, sa paglapit natin sa Diyos. Walang tinatawag na duplicity, walang pride, humble. Karakteristik pa lang po yan, no? Sincere, humble, and acknowledging our own sinfulness before God. Ito yung mga tamang disposisyon sa pananalangin. At pagkatapos nun, we address the Father, we address God as a Father. At pag sinabing we should address God as a Father, we recognize His divinity. Ama, tinatawag natin siyang Ama. At pag tinawag natin siyang Ama, ibig sabihin, nandun na kagad ang element of trust. Meron bang anak na hindi pinagtitiwalaan ng ama? Perhaps may mga experience na ganyan o may mga katotohanan ganyan na hindi pinagtitiwalaan ng ama, pero yun ay exception to the rule. Generally, pag sinabi nating ama, nandun yung tinatawag na tiwala. At pag sinabi nating Diyos Ama, nandun ang tinatawag na pananampalataya. So bukod sa sincere, yung prayer natin, nandoon ang trust, nandoon ang pananampalataya sa Kanya. And then, diyan lang ngayon papasok yung tinatawag na right formula. Ano yung unang formula? Adoration. We adore God as our Father. Pinupuri natin siya bilang Diyos. And then, ikalawa, yung tinatawag na we give thanks to God. Pinasasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng biyaya nating tinatanggap araw-araw. Hindi yung pagsagalpak natin sa upuan o pag-upo natin sa pagharap natin sa ating mga screen, no? Hindi pa tayo relax, hindi pa tayo at least, hindi pa tayo tahimik. Nililitanin na kaagad natin o nililitanize na kaagad natin yung ating mga hinihingi sa Diyos. At pagkatapos nating masabi, aalis na ulit tayo. No. May tamang disposisyon, may tamang hinihingi sa ating pag-iisip at laman ng puso bago tayo mag-adore, magpasalamat, at pagkatapos magpasalamat, anong susunod? Magsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya kailangan nating magpakumbaba. Tapos, pagkatapos ng pagsisisi sa ating mga kasalanan, syempre, pag sinabing pagsisisi sa kasalanan, kasama na yung tinatawag na pagpapatawa din sa mga nagkasala sa atin. Kaya sinasabi siyang adoration, contrition, thanksgiving, no? Saka pa lang tayo magsasabi sa Panginoon, Panginoon, kailangan po namin ng ganito. Yung tinatawag na supplication. Kailangan po namin na pagalingin mo po ang aming pamilyang o miyembro ng pamilyang may sakit. Ito po ang aking hinihingi. Sana po makabawi na kami sa aming negosyo. Bigyan mo po kami ng biyayang ganito. In short, acts, kung tawagin, adoration, contrition, thanksgiving, and supplication. Kahuli-hulihan pala yung ating mga petisyon. Pero itong acts na ito, kung tawagin, ay nangangailangan ng pananahimik ng puso, kailangan ng pagpapakumbaba, kailangan ng sincerity sa ating puso at damdamin, na siyang magde-dispose sa atin para ma-encounter natin sa ating panalangin mismo ang Panginoon. Of course, the best guide to pray kung tayo ay hirap na hirap sa ganitong gawain
is ask or invite the Holy Spirit every time we pray. Sapagkat kapag ka ang banal na Espiritu ang tamang gabay natin sa pananalangin, hindi tayo mawawala sa pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mga kapatid, ngayong umagang ito, napakahalaga sa ating buhay bilang Kristiyano ang pananalangin. At ang pananalangin, katulad ng aking sinasabi, o katulad ng sinasabi ng mabuting balita, ay may tamang formula, may hinihingi sa ating disposisyon upang siguraduhin kapag tayo'y nanalangin, we encounter the real God, the real Father. Alam niyo kung bakit po binibigyan itong emphasis ng simbahan? Kasi pwedeng pikein ng demonyo ang experience natin. Pwedeng dayain ng demonyo ang emosyon natin. Pwedeng akala natin ay ang na-encounter natin ay ang Panginoon, pero hindi pala, yun palang demonyo na dinaya tayo at akala natin ay siya na yun. Kaya, ang kahuli-huliang paalala sa atin, as we pray, let us not only be conscious of the proper disposition and formula para pakinggan ng Diyos ang ating panalangin, but ask the guidance of the Holy Spirit for us to encounter the real God, the our Father, na siyang tumawag sa atin sa buhay na ito. Nawa sa pagkikilahok natin sa ating banal na pagdiriwang ngayong umagang ito at sa pang-araw-araw nating pamumuhay, palagi nating makasama ang Diyos sa ating pananalangin upang mas lumago pa ang ating pagkakilala sa Kanya bilang ating Ama.